Diyos mabalos sa aking anak na si Dato. And happy birthday. Ating kagalang-galang ng mga opisyal ng First District ng Camarines Sur at ang ating mga bisita. Nandito si Congressman Danny Suarez na sorry, nagsalita siya bago natin winelcome siya kasi tinawag agad dahil excited tayo marinig yung Biogen project niya. Congressman Joey Solis mula sa Sorsogon at si Nonoy Andaya, ang dating congressman sa distrito ninyo at ngayon ang Secretary ng Budget and Management. Si Mayor Jimenez, ang ating host mayor, at lahat ng mga mayor na narito ngayon sa buong distrito. Iba't ibang mga opisyal, Diyos marahay nga aga sa Indogabos. Alam nyo, talagang hiningi ko magpulong tayo ngayong birthday ni Kong Dato dito para pag-usapan ang napakaraming, ang ilan sa mga napakaraming gusto nating gawin para sa railroad towns o yung First District ng Camarines Sur. Yung unang-unang item sa ating agenda bago pa man nag-welcome remarks ay tinawag na kaagad dahil excited tayo tungkol doon sa Biogen power plant na minumungkahi ni Congressman Danny Suarez ng Quezon. At napaliwanag na ni Danny sa inyo na ito ay magbibigay ng enerhiyang mas mura at makakatulong pa sa waste disposal ng mga daan-daang libong metric tons na pinagtatalupan o IPA na nakokolekta taon-taon mula sa palay, mais at nyog dito sa Kabikulan. Ang isang 10 megawatt power plant na iniisip ni Congressman Suarez ay 28 million US dollars or 1 billion pesos. Ganong kalaki yung proyektong yan. Sabi ng DBP, pwede rin paliitin. Depende kung magkano ang kapital na ilalagay ng mga investor ni Kong Suarez, merong debt equity ratio na sinusunod ng DBP kung magkano ang ipapautang nila. Basta sigurado ang pagkukunan ng pinagtatalupang feedstock. Yan din ang isang tinitignan ng DBP. Kaya kailangan maguhit nila o masukat nila magkano ang makukuhang mga bunot dito sa Kabikulan, dito sa First District. Kung magtayo si Congressman Suarez ng planta dito sa Libmanan o doon man sa Pamplona na meron pang malaking lugar pala na pag-aari ng gobyerno na sequester, basta depende kung saan, salamat sa kuryenteng malilikha. Kung itatayo niya sa Bundok Peninsula muna, yung kanyang pinanggagalingan, nakatabi naman ng distritong ito, salamat pa rin. Dahil makakabenta tayo ng waste products sa kanya. So, yan ang importante. Makakabenta tayo ng waste products, hindi masasayang waste, at baka magkaroon pa ng kuryente na yung kinikwento ni Danny na makakasave yung mga drying mechanical dryers kaysa magbibilad tayo ng bigas sa semento na hindi naman efficient yun. Pero bukod sa waste products ng biomass power plant, ang First District ng Camarines Sur ay napaka-importante rin dahil watershed ng Bicol River Basin. At yung ikalawa topic na yon ang gusto kong pag-usapan ngayong umaga. Kailangan manguna ang distrito sa pag-aalaga ng punong kahoy dahil tayo ay watershed. Prioridad natin ipagtupad ang Bicol River Basin Project na sinasakop ang forest management, irrigation, at flood control. In fact, no ako ay pumunta sa Amerika noong 2001, yung unang pagbisita ko kay President Bush, yun ang unang-unang pinirmahan ng Philippine government at yung World Bank para pondohan ang Bicol River Basin Project.
Pero ngayon, salamat sa tulong nila dating Congressman nga Nonoy Andaya, Congressman Danny Suarez, Congressman Joey Solis, dahil pinasa nila yung value-added tax, hindi na tayo kailangan umutang sa World Bank para sa River Basin Project ng Bicol. Kaya dumating man yun o hindi, depende kung o dadating ay ibang component, pero hindi lahat, magagawa ka agad, pwede na tayong magsimula. Sa forest management, halimbawa, nandun sa budget, naglagay na si Nonoy ng 129,200, no? Sa DNR component. 129. Meron ng 129 million pesos para sa reforestation. At hindi lang yun, kasulukuyang binibid out na ng DNR. Kaya malapit ng implementasyon. Ngayon, merong DNR component, merong mga local government component. Kasi kung matatandaan natin, ayon sa batas, yung communal forest ay devolved na sa local government. Kaya itong araw na ito, inisip ko na bilang regalo sa Bicol River Basin communities, sa birthday ni Kong Dato, ay bibigyan ko ng cheque para sa reforestation ang iba't ibang mga bayan, 10 bayan nitong distrito.